May isang napakahalagang balita po tayo dito na dapat po nating pag-usapan na magbibigay sa atin ng malinaw na direksyon kung saan patungo sa XRP at ang buong kumpanya ng Ripple sa mga susunod na buwan. Kamakailan lamang, isa pong kilalang analyst sa crypto space ang muling nag-direct ng pansin ng community sa isang partikular na interview ni Ripple President Monica Long. Ang interview na ito, bagamat maikli, ay naglalaman ng pinakamahalagang prediksyon para sa taong ito, 2026, na hindi natin pwedeng baliwalain habang papalapit tayo sa huling bahagi ng taong ito. Ang analyst na nagbahagi ng kanyang pananaw ay nagpakita po ng isang video excerpt kung saan tinanong si Monica Long na isummarize ang kaunting salita kung ano ba talaga ang magiging mukha ng Ripple at XRP ngayong taong 2026. Ang sagot ng presidente ng Ripple ay naging mitsa ng malawakang usapan sa buong crypto industry. Ayon po sa analyst, ang bawat salitang binitawan doon ay dapat nating paulit-ulit na suriin at pakinggan habang umuunlad ang takbo ng market. Inirekomenda po niya na balikan nating lahat ang pahayag na ito sa darating na December 31 para makita po natin kung paano nagkatotoo ang mga kaganapan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng prediksyong ito at kung bakit ang kasalukuyang takbo ng finance ay unti-unting sumasalamin sa kanyang mga sinabi. Pero bago po tayo magpatuloy, ay silipin po muna natin ang chart ng XRP dito. Kung saan ay ito po ngayon ay naglalaro sa presyong 1.1452. At dito sa kanyang daily chart time frame, ayan na nga, bumuo na po siya ng isa na namang bearish candlestick. Yan, siya po ay nakaranas ng pagbagsak nung umabot po siya rito sa major resistance natin na 1.2234. Nagawa po niya itong basagin. Pero sa bandang huli ay naging false breakout po ito kasi yung sumunod na candlestick ay nagsara ulit sa ilalim nito. Kaya tuloy-tuloy na naman yung kanyang pagbagsak. At nakikita ko po na posible po niyang patamaan sa mga paparating na araw ang 1.0897 na minor support natin dito. Or possible na baka dito siya tatalbog. Pero nanghihina naman po yung ating bearish momentum. Maliliit yung sukat ng mga bearish signals natin base sa ating mga indicators dito. Kaya mukhang dito po siya talaga tatalbog sa 1.0897. Kaya in short is, ang nakikita ko po na posibleng magiging galaw na XRP sa mga paparating na araw is patuloy pa rin po tayo sa pagkukonsolidate dito sa pagitan ng major resistance natin na 1.2234 at saka 1.0897 na minor support. Yan, balikan na po natin ang ating balita dito. Ano nga ba ang mismong sinabi ni Monica Long sa interview? Nang tanungin po siya ng interviewer na ilarawan ang pinaka-highlight o ang magiging definisyon ng taong 2026 para kay Ripple at XRP, sumagot siya ng napakadirekta at walang paligoy-ligoy. Ang kanyang pahayag ay institutional adoption at scale. Ang katagang ito ay inulit pa ng interviewer dahil sa bigat ng kahulugan nito. Pagkatapos nito, nagkasundo ang dalawa na muling mag-usap sa dulo ng taon. Yan ay sa December 31 upang mag-evaluate at tingnan kung paano nag-unfold ang prediksyong ito sa totoong buhay. Ayan, kapag ang presidente ng isang dambuhalang kumpanya gaya po ng Ripple ang gumamit ng katagang at scale, hindi ito isang simpleng marketing hype. Ang ibig sabihin ng at scale ay hindi lang pa isa-isang bangko o maliliit na eksperimento ang nakikita natin. Ito ay nangangahulugan ng malawakan, sistematiko at permanenteng paggamit ng teknolohiya ng Ripple at ng digital asset na si XRP sa loob ng traditional na financial system. Sa aking pananaw, ang pahayag na ito ay nagbibigay po sa atin ng isang mahalagang safety net o lifeline laban sa mga espekulasyon sa market. Kung titingnan natin ang kasaysayan,
Sa XRP ay madalas na tinitignan ng marami bilang isang asset na umaasa lamang sa hype o sa mga retail traders. Ngunit ang direksyon na itinuturo ni Monica Long ay nagpapakita na ang Ripple ay tapos na sa phase ng pagpapatunay ng kanilang sarili. Sila ay nasa phase na ng malawakang deployment. Kung ikaw ay isang pangmatagalang holder, ang salitang institutional adoption ang pinakamagandang maririnig mo dahil ang mga institution ay hindi po gumagalaw batay sa takot o emosyon. Sila ay gumagalaw batay sa utility at kahusayan ng system. Isipin po ninyo ito na parang pagtatayo ng isang malaking riles ng tren. Sa nakalipas na mga taon, ang Ripple ay abala sa paglalatag ng mga riles sa iba't ibang bansa. Ngayong taong 2026, ang mga tren na pagmamay-ari ng mga dambuhalang institution ay nagsisimula ng tumakbo sa ibabaw ng mga riles na iyon. Ang prediction po ni Monica Long ay isang paalala na ang tunay na halaga ay makikita kapag ang trapiko ng mga transaction mula sa mga bangko ay naging regular na. Pag-usapan naman po natin ang pagpasok ng mga spot XRP ETF. Ang predicsyong ito ng institutional adoption at scale ay hindi lamang basta hula dahil may mga konkretong ebidensya na tayong nakikita sa kasalukuyan. Isa sa mga pinakamalaking driving force ngayong taon ay ang pagpapakilala at pag-aproba ng mga spot XRP exchange traded funds or ETFs. Ang mga produktong ito ay nagkaroon ng napakatinding simula kung saan nakapagtala sila ng higit $1.5 billion na inflows sa loob lamang ng ilang buwan mula nang ma-launch ang mga ito. Ang tagumpay na ito ay lalo pang naging makabuluhan ng ibunyag ng mga major financial institution kabilang ang Goldman Sachs na sila ay may hawak na mga position sa mga investment products na ito. Ang pagpasok ng Goldman Sachs ay nagbigay po ng selyo ng tinatawag ng tiwala at nagpataas sa reputasyon ng XRP sa mata ng iba pang mga institutional investors na dati ay nag-aalinlangan. Ayan sa aking opinyon, ang pagkakaroon po ng $1.5 billion na pasok ng pondo sa mga XRP ETFs ay isang napakalinaw na indikasyon na may gutom o mataas na demand ang mga malalaking korporasyon para sa asset na ito. Ang pagbili ng Goldman Sachs ay parang isang berdeng ilaw para sa buong Wall Street. Yan, green light. Kapag ang isang higante sa industriya ng banking ang gumawa ng hakbang, ang ibang mga institution ay may tendency na sumunod upang hindi po sila maiwan sa kompetisyon. Sa aking sariling pagsusuri, ang ETF inflows na ito ang nagsisilbing unang wave ng adoption at scale na tinutukoy po ni Monica Long. Ang mga institution ay hindi na kailangang dumaan sa mga komplikadong proseso ng pagbili at pag-secure ng crypto ng direkta sa mga exchanges. Maaari na silang makakuha ng exposure sa pamamagitan ng mga regulated na produkto. Ito ang nag-aalis ng tinatawag na friction sa traditional na finance. Habang patuloy na lumalaki ang tiwala ng mga investor, asahan po natin na ang $1.5 billion na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking trend na magpapatuloy hanggang sa katapusan ng taong ito, 2026. Pag-usapan naman po natin ang Ripple National Trust Bank at ang bagong regulatory framework. Hindi lang sa aspeto ng ETFs, lumalawak ang impluwensya ng Ripple. Sa bahagi ng banking infrastructure, gumawa ng isang dambuhalang hakbang ang kumpanya nang makakuha ito ng conditional approval mula sa Office of the Comptroller of the Currency or OCC para sa pagtatatag ng Ripple National Trust Bank. Ang historical na milestone na ito ay naganap noong huling bahagi ng nakaraang taon at nagbukas ng pinto para sa isang federally supervised digital asset custody at reserve management framework ngayong taong 2026. Ibig sabihin nito,
ang Ripple ay may kakayahan na ngayon na mag-alok ng mga serbisyo na direktang binabantayan ng federal government ng United States na nagbibigay po ng pinakamataas na antas ng security at compliance para sa mga kliyenteng institutional. Sa aking opinion, ang pag-approve sa Ripple National Trust Bank ang tunay na game changer sa kwentong ito. Sa nakalipas na mga taon, ang pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng Ripple at XRP sa Amerika ay ang kalabuan ng mga regulasyon. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang lisensyadong trust bank na aprobado ng OCC, tuluyan ng binasag ng Ripple ang pader na naghihiwalay sa crypto at sa traditional banking system. Kaya masasabi ko po rito ay napakasimple lamang. Ang hakbang na ito ay nagbibigay po kay Ripple ng legal na otoridad na maging custodian o tagapangalaga ng mga digital na yaman ng mga pinakamalalaking bangko sa mundo. Kapag ang isang institution ay naghahanap ng mapagkakatiwalaang partner para sa kanilang digital asset strategy, hindi na nila kailangang maghanap pa sa malayo. Ang Ripple National Trust Bank ay nariyan upang magbigay ng solusyon na may kasamang federal supervision. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip na hindi kayang ibigay ng mga hindi regulated na kumpanya. Ito ang pundasyon kung bakit may kumpiyansa si Monica Long na sabihing ang 2026 ang taon ng malawakang pagtanggap. Pag-usapan naman po natin ang pag-unlad ng RLUSD at ang institutional settlement. Kasabay ng pag-unlad ng kanilang trust bank, ang stable coin ng Ripple na RLUSD ay nagpakita rin ng kahanghangang performance ngayong taon. Ang market capitalization ng RLUSD ay opisyal nang lumampas sa $1.2 billion mark. Ang stablecoin na ito ay hindi lang basta nilikha para sa mga karaniwang transaction. Ito ay nakahanap ng mahahalagang application sa institutional settlement at sa mga tokenized asset market. Bukod pa dito, pinalawak din ng Ripple ang kanilang custody services, kung saan ang mga kilalang global banks tulad po ng BBVA, DBS Bank at saka DZ Bank ay aktibo nang gumagamit ng infrastructure ng Ripple para sa kanilang digital asset management at saka compliance functions. Sa aking opinion, ang pag-abot po ng RLUSD sa $1.2 billion market cap ay patunay na ang Ripple ay mabilis na nagiging isang multi-asset ecosystem. Ang pagkakaroon ng isang maaasahan at compliant na stablecoin ay napakahalaga para sa mga institution dahil kailangan nila ng isang stable na instrumento upang mag-settle ng mga transaction ng mabilis, ng walang risk, ng matinding volatility sa kalagitnaan ng proseso. Ang pakikipagtulungan ng mga bangko gaya po ng BBVA, DBS Bank at saka DZ Bank ay nagpapakita na ang teknolohiya ng Ripple ay hindi na teorya lamang. Ito ay operational na sa totoong buhay. Ang mga bangkong ito ay gumagamit ng custody infrastructure ng Ripple upang pamahalaan ang kanilang sariling mga digital asset habang sinusiguro na sila ay sumusunod sa mga mahigpit na batas ng compliance. Kaya sa aking pananaw, ito ang tunay na kahulugan ng infrastructure play. Ang Ripple ay hindi lang nakikipagkompetensya sa mga umiiral na cryptocurrency. Sila ay nagtatayo ng operating system para sa hinaharap ng finance. Kapag ang mga malalaking bangko sa Europe at dito sa Asia ay nakadepende na sa iyong software para sa kanilang pang-araw-araw na operasyon, ang iyong position sa market ay nagiging permanenteng matatag. Ito ang dahilan kung bakit ang prediction ni Monica Long ay may napakatibay na pinatutungkulan. At ayan, sa kabuuan, ang taong 2026 ay mabilis na nagiging isang turning point para sa kasaysayan ng Ripple at XRP.
Ang simpleng prediction po ni Ripple President Monica Long na institutional adoption at scale ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis sa pamamagitan ng konkretong kaganapan sa buong mundo. From the historic inflows sa spot XRP ETFs na umabot sa mahigit $1.5 billion hanggang sa pagpasok ng mga dambuhalang institution tulad ng Goldman Sachs, malinaw na ang tiwala ng smart money ay narito na. Ang pagkakaroon ng conditional approval para sa Ripple National Trust Bank mula po sa OCC, ang paglago ng RLUSD sa mahigit $1.2 billion market cap, at ang patuloy na paggamit ng infrastructure ng Ripple sa mga major global banks tulad po ng BBVA, DBS at saka DZ Bank ay mga patunay na ang ecosystem na ito ay mas malawak at mas matatag kaysa sa inaakala ng marami. Habang tayo ay nagpapatuloy po sa ikalawang bahagi ng taong ito, tandaan po natin ang hamon ng analyst na nagbahagi sa kanyang pananaw. Balikan natin ang pahayag na ito sa December 31. Kaya manatiling may sapat na kaalaman, subaybayan ang mga totoong development sa background ng financial sector at huwag pong magpadala sa mga panandaliang ingay ng market. Ang pundasyon ay inilatag na at ang malawakang pagtanggap ay kasalukuyan nang nangyayari. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.